Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Ayan, nakakonect po yan sa aming WhatsApp. So, check mo na lang. Pag di mo ma-search, hashtag Madam P TV. And yung aming TikTok, Unipri, UNIPRI. Ayan, dyan mo makikita yung mga pinopost din namin sa aming Facebook page at saka dyan. May mga pinopost or may mga sinishare kami na hindi namin na i-share dito. Okay, so let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, or Virgo. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Huwag mo pilitin pag di ka nakaka-relate. Pretending and grip is here. Wait lang, ayusin natin yung ating ilaw. Okay. Pretending and grip. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like medyo may nagpapahirap or nagpapabigat sa kalooban mo ngayon, and maybe it has something to do with the feeling na pwedeng pinipigilan mo. And maybe it has something to do with the person na alam mo naman na may something kang nafe-feel sa kanya. And you do have your soulmate. Yung iba, it could be a spiritual connection, or yung iba, there's a friendship na involved dito. So, it could be a friend na parang may nafe-feel ka dito sa person na to. And yung iba pwedeng a friend and soulmate at the same time. Parang nafe-feel mo, parang soulmate kami nitong person na to. Or yung iba, it's just a friend na nade-develop ka na sa kanya. But then, pinipigilan mo or tinatry mong wag aminin or wag magpa-apekto dito or wag ipakita itong emotions mo sa kanya. So, hindi mo masabi kung ano talaga ang nararamdaman mo dito sa person na to na nakakapagpabigat sa'yo kasi, wait lang guys. Okay, sorry about that. Medyo inayos ko yung stand kasi para hindi siya masyadong maalog pagka nagsha-shuffle ako. Yung table lang yung maalog. Anyway, so nakikita natin yung pinipigilan mong emotion dito sa taong ito, and it could be nakakapagpabigat sa damdamin mo ngayon. Kasi syempre, ang hirap magpigil, di ba? Who is this person that you're dealing with? Spirit guides, angel guides, person nakakonect mo. You do have your poison and projected. And Verge is here. Okay, I feel like pareho kayo ng energy. Kaya lang parang ang pangit ng term, pero parang may pagka ang energy niya may pagka tama ba yung sasabi? Syunga-syunga, parang ganun kasi naririnig ko eh. Or may pagka iba siya mag-isip eh pagdating sa future. And it feels like yung person mo is parang may feelings. I feel a lot of emotions din dito sa taong to. Lalo na kung may friendly energy or friendship sa inyong dalawa. Kaya lang with the entrapment, it could be kasi pwedeng may another relationship or connection na involved dito sa person na to. Kung nasa isang relationship na siya, parang kailangan niya mag-ingat. Kasi it could be parang pwede siyang mabuntis or makabuntis, and that could be the start of like a problem kasi parang instead of
Lalo na kung yung iba sa inyo bata ang energy mga teenager, gano'n. So, hindi dapat nagmamadali. Kaya nga sabi kong parang may pagkasyunga-syunga. Pero yung iba, if you're no longer a teenager or maybe you feel like nasa tamang edad naman na kayo, ang energy is that pwedeng yung person mo is pwedeng matrap or mapunta siya sa mali or hindi tamang tao para sa kanya. Kasi the poison is here. So, pwedeng na ma-manipulate siya. Parang iba yung nakikita niya sa kung ano yung totoo dun sa person na kakonect niya. So, ano yung emotions? Obsession is here. So, nakikita tayo na energy mo ng connected ka dito sa person na to. You are feeling obsessed. And bakit? Kasi nga, the more na pinipigilan mo yung emotion mo sa kanya, the more na parang na ang hirap, 'di ba? Ang hirap pigilan and nagko-cause ito ng pagka-obsess or pag-iisip lalo sa iyo sa part mo sa person na to. So ano ba yung emotions? Andun yung gustong-gusto mo siya or gustong-gusto mong sabihin sa kanya kaya lang bawal, hindi pwede. Kasi nga pwede yung person mo is in a relationship. Emotion ng person na to for you. You do have your come together. Wait lang. Triggers is here and come together. Bottom of the deck is sold. So, clarify the trigger. What's with the trigger? You do have your done and history. Alam mo yung feeling ng yung person na to, pwedeng dumaan siya sa another relationship na naging masakit para sa kanya. Parang siya ay iniwan or nilayuan or it's a toxic feeling para sa person mo and then parang ayaw niya nang maulit yon. So, ayaw niya ma-broken. So, kung nasa isang relasyon siya, ngayon, it could be, kaya siya nag-stay doon sa relationship kahit I feel like meron siya ng emotions din sa'yo. Ito ay dahil ayaw niyang maramdaman yung feeling ng siya ay iniwan. So, what will happen in the near future for the both of you? Verge is here, followed by the synchronicities. Okay, synchronicities. Single is here and trash. Unconditional. Yung iba, you could be dealing with your twin flame, soulmate energy. Ito yung advice. Actually, kung may chance pa, kung hindi pa huli yung lahat, I feel like gawin mo yung movement na dapat mong gawin.
Lalo na kung ikaw yung nasa tamang pag-iisip. Kasi nga sabi ko nga, may pagkasyunga-syunga yung person na to. Lalo na kung ikaw yung nasa tamang pag-iisip. Kailangan sabihin mo sa kanya yung emotions or yung feelings mo. Tell this person the truth. Okay? Or kung hindi man yon, could be iparealize mo sa kanya kung ano yung pinapasok niya na sitwasyon. Kasi it could be masyado siya nagmamadali. Okay? And you do have your crush and single. Kasi pwedeng mawalan ka ng pagkakataon. Time will come na, sabi ko nga, kung may pagkakataon pa, gawin mo na. Dahil pwedeng dumating yung time na mawalan ka ng pagkakataon na magawa itong mga bagay na to, masabi itong mga bagay na ito, na maging dahilan ng pagkasayang ng connection ninyo. Diba? Kahit mag-expect ka, especially nakakaramdam nga ako ng energy ng ng parang pikot ba yun, buntis or nakabuntis, etc. Yun, whether there's a possibility na dumating sa point na ganun and then wala ka na magagawa regarding dito. So ngayon na hanggat may magagawa ka pa. Well, I'm not saying agawin mo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. If that's what you think. Pero kung alam mong nasa maling direction siya, as much as possible, itama mo. And if you want to confess, actually, wala namang mawawala, di ba? Kahit pa nasa isang relationship siya, sabihin mo lang na yung emotions mo para sa kanya, pero hindi para, i-explain mo, hindi naman para iagawin ka sa, or kunin ka doon sa taong makakapagpasaya or mahal mo, sabi mo ganun. But rather, gusto ko lang sabihin ito para maibisan or mawala kahit paano or mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Yung parang ganun. Just open yourself. Of course, huwag kang mag-expect sa kung ano yung ibabalik sa'yo. Hindi naman natin sinasabi sa reading na to na pag sinabi mo yung emotions mo, mababalik din sa'yo kung yung gusto mo, which is of course you want na magkaroon ng connection sa inyo na more than friends or what. What I'm saying is that mas magaan sa loob kasi pag nai-open mo yung emotion mo dun sa isang tao. Dahil medyo mahirap talaga kung dadalahin mo ito. Lalo na nagkakaroon ka ng obsession, pag-iisip dito sa person na to. Yung iba kaya nga nandito, no? Kaya nga nakikinig kasi gusto nyong malaman, magka-glimpse kung ano bang pakiramdam nitong person na to sa'yo. May something nga akong nararamdaman towards this person papunta sa'yo. Kaya lang, may pagkasyunga-syungang. Doon tayo sa part na yon. Medyo hindi siya nag-iisip pa kasi ngayon. Okay, so thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Don't forget to comment down below. Kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Thank you very much and I will end the reading here and bye-bye.